Magandang araw po sa ating lahat. Shout out po sa ating mga suki po na nanonood lagi sa ating video, sa ating vlog. Ay bago po niyo mapanood ang ating gagawing reaction ngayon sa ating opinion dito sa nagiging minority nabubulol kasi ako yan, minority leader itong 5, itong sabi nila ay Voltes 5 ay nilatak man lang, ay wala talaga ni isa na mga committee na binigay sa kanila. Ay napakahirap pala talaga pag nagiging minority lead na nasa minority ka, kasi hindi ka talaga makakahawak ng mga committee ba na dapat kasali ka doon sa mga ganyan na mga, para sa akin lang naman opinion ko lang naman din to. Para sa akin dapat kasi kayong 24 lang naman kayo na senador dapat kasi kahit minority ay mayroon ka pa rin committee, kahit latak yan ibibigay mo pa rin sa mga doon. Although yung mga majority na ay yung kakampi mo talaga, normal naman talaga yan na ibibigay mo talaga sa kanila yung mga committee na pinaka magandang committee. Pero dito sa nakikita ko ngayon dito sa Senado ngayon ay naawa rin ako sa 5. Pero wala naman tayo magagawa rin yan, kasi yan siguro talaga ang kanilang parang kastigado kapag hindi ka sasama sa akin ay wala kayong committee, either pinakalatak sa inyo. Pero nangyari ngayon, nilatak, talagang walang naibigay dito sa 5, tulad nila ni Zubiri, Ligarda, Soto, Lacson at saka itong si Hontiveros. So ituloy natin yung video na kung saan ako nag-react itong interview ni Pimentel, na dati naman to siyang Senate President, para maintindihan din natin kung sino ang kung ano ba anong mga opinion din sa mga dating namumuno din sa Senado. Ipasok ko muna. Very good to hear from you, kasi po kami medyo gusto naming maliwanagan dahil nagkaroon na nga po ng first batch ng division of committees. Ano po? Ang unang tanong dito, of course, the majority, yung mga nasa majority po, ang unang bibigyan ng mga choice committees. Eka nga, tama po ba? Tama po yun. Kasi actually, although ina-announce yan ng majority leader, pinag-usapan na nila yan sa caucus. Ayun. Caucus ng majority. Mm-hmm. So, ang mga minority, hindi nila alam kung anong pinag-usapan dyan. Mm-hmm. Okay. So, parang ano to? Parang negotiation ang caucus. Ano po? Yung tipong, kanino natin ibibigay ito? Pero walang botohan. Yeah. Oo, di po ba? Pag walang mag-object, kunyari walang emotionally charged na objection, yun na yun. Papayagan nyo na yun. Siyempre, ano bang gusto mo? Gusto ko ng Committee on Justice. Mm-hmm. Okay, so, meron ka na. So, yeah. Pagtatanungin na yung iba, gusto ko tourism. Huwag ka nang magsabi mo na akin din yan, kasi nagwa one round yan Okay. So, dito po sa unang batch ng mga committee chairmanship, Senator Coco, wala pa yung para dun sa tinatawag na minority of 5, sina Senator Risa, Senator Ping at iba pa. Ibig ba sabihin wala na or hindi pa lang ina-announce? Ganito muna, kung may minority of 5 ka, meron kang majority of 19. Opo. So, papapiliin mo na yung 19 na yon. So, tapos, depende sa style ng Senate President o na style ng majority, bago sila mag-second round, sana, mas patas kasi yun na i-offer na nila yung mga hindi nakuha na committee sa minority. Ayun. Tapos, yung mga hindi napili, kasi 44 to 45 committees yan So siguradong meron para sa lahat ng tao. Pero in this particular case, kahit na po initial announcement pa lang, wala pang nababanggit para sa minority,
Kagaya ni Alan Peter Cayetano, 4 po kagad yung committee niya eh. I mean, is that... 4 na agad. 4 na agad eh. Accounts, Justice and Human Rights, Higher Technical Vocationals, Science and Technology. I mean, ito ba matatawag na par for the course? Normal ba ito? Actually, kung i-zero, wag bigyan ng committees ang minority, kaya gawin ng majority yan. Mhm. Malaking issue lang. Mhm. Kasi ganito kasi ang reality. Sige po. Kaya kailangan makisama ka rin sa lahat ng miyembro ng Senado. Kasi ang rules ng Senado, hindi namin kina-cut off ang member ng Senate kung meron siyang gustong sabihin. Mhm. So kung meron kang masyadong dinis-appoint na senador na ang feeling niya napaka-unfair nyo naman sa akin, di sa daily business ng Senado, pwede kayong guluhin nitong senador na ito. Ew. So kailangan makisama din na kung gusto niya ng committee, bigyan nyo rin ng committee. Mhm. Mhm. Malaking factor po ba na ikaw ay bahagi ng majority block para makakuha ng maraming committee? Okay. To get more than one committee, most likely dapat member ka ng majority block. Mhm. Kung member ka ng minority block, ang pinakamaganda mo ng sitwasyon, mabibigyan ka ng isang committee. Mhm. Ano po yung parang requirement para ang isang senador ay maging chair netong certain committee? Number one, sinabihan niya ang Senate President at kanyang mga kasama sa majority block na interesado siya to be chairman of that committee. Mhm. So, sa Justice Committee, lamang ang mga abogado kasi pag merong non-lawyer na magsabi na gusto ko maging chairman ng Justice Committee, medyo yung mga kasama mo sa majority block, magtitinginan yan sila. So sabihin nila, bigyan natin to sa lawyer. Mhm. Parang gano'n. Mhm. Kanya, sa Senate ngayon, wala naman doktor. Kung may doktor sana dyan, kung gusto niya maging chairman ng Committee on Health, most likely sa Malamang. kanya ibibigay. Yeah. Hindi po ba win away yung dami ng committee na maaari mong hawakan doon sa kapabilidad mo na mabalance ang oras mo para tutukan ng mga ito? Yes, pero address yan primarily sa iyo Mhm. sa senador na siyempre kakayanin mo ba yan? Pero sasabihin niya siyempre kaya ko yan. Pero ang point yan, kung mag-aapat kasi maraming senador ang magkukuha ng 4 na committees, Mhm. baka maubos ang committees and then walang ma-offer sa minority. Therefore, meron tayong posibleng malaking tampo dyan at kung malaki ang tampo ng isang member ng Senado, gamitin ngayon yung Mhm. to talk about any issue and then hindi siya ngayon pwedeng i-cut off. Therefore, yung business of the Senate, posibleng mabulabog o madelay. Mm. And pero tapos kung humihingi lang naman din ng one committee, kasi kung member ka na minority, medyo out of the ordinary na mag-request ka pa ng 2 committee, di ba? So sabihin, kung mag-request ka ng 2 committee, sabihin na, sumama ka na rito sa majority. So, hindi naman siguro ganun kabigat na mabigyan ng minority ng tag-iisang committee kasi 45 committees naman yan. More than 40 ang committees. 24 lang po ang senador. Okay. Senator Coco, so lumalabas sa explanation at discussion natin na ang pagbibigay ng mga komite sa mga senador ay based mostly on personal reasons at walang masyadong kinalaman ng qualification, expertise, and track record. Mi tarjeta Revolut Metal lo aguanta todo. Bueno, vale, esto es mentira, pero lo de Revolut no. Vente. Yes. Oo, kasi na-judge na ng taong bayan yun eh. Nung nanalo ka bilang senador, ginudge ka na ng taong bayan na nationwide pa. Sabi nila, gusto namin ito, maupo sa one of the 24. Ganun. So,
hindi na i-question yung basic capability. Yeah, Taong bayan na po ang nag-judge noon. Ito, very specific subject matter na lang. Kunyari, tourism. Wala namang may gusto ng tourism. Isang senador lang. Ba't di mo ibigay, di ba? Yeah, oo. So parang parang sabi nga nila it doesn't really matter kung anong komite ang hawakan mo. I mean, napakaliit na lang yung ratio ng lawyer ka ba? O, 'di ba? Ang background mo ba ay nasa energy, ganun ba? Public or 'di ba? Kasi mahirap, wala naman talaga Committee on Public Corporations, anong qualification nun? Tungkol yun sa mga paggawa ng mga GOCC. Wala namang anong qualification nun. Wala namang specific qualification yan. Yeah. Mabuti. There are boring committees. Mabuti nga may tumatanggap So, parang mga boring committees. It doesn't mean na you have the best man or woman for the job, 'di ba? Yan lang ang may pagpipilian mo But let me go to the the aspect of isa sa mga gumulantang sa atin. Si Bam at saka si Kiko nasa majority. May kinalaman po ba kaya ang division of committee chairmanship sa pagpili nila na maki-align sa majority? Yung Committee on Agriculture, kung gustong-gusto mo talaga yan, malabo na makuha mo yan kung nasa minority ka. Kasi kung nasa minority ka, second round ka Second or even third round ka na bago ka papiliin. Pag sinabi mo, kunyari, minority ako, and then pagdating na ng panahon, anong gusto mong committee, Mr. Minority Member? Agriculture. Matagal na pong nakuha yan, binigay na namin sa member ng majority. Ganun po yun, reality po yun. Okay. Kasi kung ang committee on Agriculture, prime committee yan, pati yung isa, Committee on Basic Education ata ang kinuha ni Bam. Prime committee yan. Hindi lang isang senador ang may gusto niyan. Di ba? Napaka niya doon parang ito si Pimentel, alam natin na wala na siya ngayon, expired na siya. So makikita rin natin dito sa mga senador ngayon na kung sino yung nasa majority. Ay nandyan ang itong si Cayetano lang, apat na committee ang hawak. Napansin ko nga kahapon nung nagbigay na ng committee. Ito si Cayetano ang marami. Nung si Joel Villanueva ang tumayo na, sabi ko marami yata si Cayetano, parang tambak yata ang committee sa kanya. Ito sa kabila naman, dito sa minority, wala din to kasi silang abogado dyan ngayon na nagiging minority leader sa minority block. Ito si Risa Hontiveros, may pa to na hindi siya sasama sa minority, mag-independente siya, pero bandang huli sumanib din siya doon. So nasabi ko na nga, ito yung politika sa Pilipinas ay nakakaano talaga na, kaya dito tayo sa akin mismo nakikita ko talaga na kaya hindi talaga wala tayong vision ba sa ating bansa kung talaga, kung pagkakaisa ba talaga, o kasi kapag hindi ka talaga pabor o kapag hindi ka miyembro sa kanila, kung anong gusto mo, hindi mo talaga pwedeng maibigay kasi gawa nga nitong mga committee. Itong mga committee na hawak kayo sa iba, kaya kay Marcoleta, expected ko na talaga yan, nasa kanya maputi kasi mukhang although hindi first time siya na senador, pero sa kanyang pagkatao, matagal sa kongreso, abogado, at mayroong medyo medyo may pagkadiretso kasi magsalita, medyo may pagka straight to the point talaga to si Marcoleta. Kaya gustong-gusto ko tong senador na to, na nanalo pa, at iyong hawak pa niya ngayon ang committee na Blue Ribbon Committee, na isa sa pinakapangyarihan ng mga committee dyan sa Senado. So okay ako dyan. Mukhang hindi ako pwede na magreklamo dyan. Tingnan natin kung ano talagang performance niya dyan, kasi nung hinawakan din yan sa mga dating senador, ito si Tolentino, ay yan ang hawak din niya nung siya pa dyan, si Tol, yan ang hawak niya. Tapos nung umalis si Tolentino, binitawan yata niya yan, napunta kay kay Pia Cayetano. Si Pia Cayetano abogado rin naman, kasi itong Blue Ribbon Committee talaga dapat hawak talaga dyan ay isang abogado.
Dati naalala ko pa yan, si Gordon, yan ang may hawak ko dyan. So ito na ngayon yung paghati-hati dyan sa ano, ito sa committee dyan sa Senado. Dihado talaga ang minority. So no choice kayo dyan. Sabagay, kung trabaho ang gusto nyo, trabaho na lang kayo. Ganun talaga ang buhay ninyo. Ay baka sakali, pang ilang buwan lang naman, magbago ang ihip ng hangin dyan sa Senado. Ganun naman dyan sipaan dito, sipaan doon, tanggalan dito, tanggalan doon. Malay mo magbago. Si Soto na talaga ang magiging Senate President dyan. Di ba? May lumabas sa balita na itong si First Lady at saka si Bongbong Marcos mukhang nagpakuntisan pa kung sinong suportaan. Si Bongbong Marcos, si Senate, ito magiging Senate President dapat si Tito Soto. Pero itong ang asawa niya, yun ang nasunod ngayon. Di naman kasi daw pwede mangialam ang mga yung presidente kapag ganyan na pipili ng Senate President. Ewan ko lang kung totoo. Di naman natin din makonfirm kung totoo ho yan. Yan ang sabi-sabi lang. Kung ganon, kung hindi talaga siya pwede makialam, kaya natalo siya ni Lisa Marcos sa pagpili ng Senate President. Nanalo talaga tong si Chis Escudero kasi yan ang susuportaan ng asawa niya. Sabi di nangingialam yan si Lisa, bakit nangingialam dito sa Senado? Wala naman siya talagang papel, ni isang papel dyan, kahit scratch man lang wala. Asawa lang siya ng presidente, wala siyang hawak na posisyon sa gobyerno. Yun lang yung nakikita natin sa kanya, kaya lang nangingialam pala. Kaya lang ang mga senador, kung sino talagang gagaya din sa kung sino papabor sa iyo, sige ito, bahugan ka. Gaya rin sa dito sa speaker, kung pabor sa iyo, tingnan mo nung nakaraan. Akap dito, ano ba yung iba dyan, mga ganon ang sa atin sa politika. Pera. Wala kang makikita ngayon dyan, hindi pera ang labanan. Nakakalungkot lang talaga tingnan kasi kapag ganito yung pamumuno talaga sa bansa natin. Wala, hindi talaga tayo aangat. Imbis na aangat tayo, paano aangat mga ganyan na puro politika? Panahon ng kampanya, panahon ng eleksyon, politika na yan. Pagkatapos ng eleksyon, politika pa din yan. Pagkatapos ngayon ng mga committee, politika pa din yan. Lahat balot sa politika. Putya naman talaga. Ginoo ko. Tao ng Pilipinas. Mauna ning di kita kamakaon-ahon sa kahirapan. Ang puhunan pa naman sa mga senador, mga mumudagan diha og posisyon. Puro mga pobre ang ilang puhunan, pero wala din. Wala. Puro daghan ka pong pobre.